Binalaan ng Sina ang Kazakhstan. Huwag na huwag mong ipagkatiwala ang proyektong nakakahalaga ng 1.5 trilyong piso sa Pilipinas lamang. Pinaniwalaan ng Kazakhstan ang kanilang salita at ang naging resulta ay impyerno. Sa gitna ng matinding tagulan at pagguho ng lupa, ang kalsadang itinayo ng Sina ay nakadurog-durog at nawasak. Ngunit sa tabi lamang nito, ang kalsadang itinayo ng Pilipinas ay nanatiling buo at hindi man lang nagkaroon ng galos na parang walang nangyari. Isang sitwasyong nakakagulat sa lahat. Ngunit ipinagwalang bahala lang gobyerno ng Sina. Nasuwertehan lang, sabi nila. Totunga kaya iyon. Makalipas ang isang buwan, nang muling gumuho ang kalsadang pilit nilang inayos, wala silang nagawa kundi humingi ng tulong sa Pilipinas habang umiyak. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng isang buwan na iyon? Ang nakakagulat na eksenang iyon na pinagsama ang kayabangan ng Sina at ang panghinayang ng Kazakhstan ay ilalantad ko ngayon. Ako si Eidos Nubekov, isang documentary producer mula sa state-owned broadcasting station ng Kazakhstan. Madaling araw noon, nang may tumawag na nagpabago sa aking buhay. Eidos, pumunta ka agad. Nagaroon ng bitak sa Silk Road Expressway. Ang nagmamadaling boses ng aming station manager ay tila bumubuta sa receiver. Wala pang 3 minuto pagising ko, sumakay agad ako sa sasakyan kasama ang aking filming crew. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa sentro ng Almaty patungo sa construction site. Sa mahabang oras na iyon, ang aking puso ay lumalakas ang tibok na parang balif. Nagsimula na naman, baka may nasaktan na naman. 15 taon na ang nakalipas, ang aking tiyuhin ay naaksidente sa isang road construction site dahil sa pagguhong istruktura at nagkaroon ng kapansanan. Simula noon, naniniwala ako na ang road construction sa matinding tag-ulan o panahon ng bagyo ay isang mapanganib na sugal na pinagsama ang politika at teknolohiya. Nang makarating kami sa site, ang tanawin na bumungat sa akin ay nakakagulat. Ang gitna ng 4-lane expressway ay napunit ng maluba na parang hinila ng higanteng hayop gamit ang mga kuko nito. Ang mapiraso ng aspalto ay matutulis na nakausli at sa mga bita ay nakita ang maputing tubig at putik. Naku, talagang napunit, sigaw ng chamraman. Nawalan din ako ngang imik sa ganitong kalala, siguradong may mga biktima. Walang biktima. Paliwanag na site manager na lumapit sa amin, ngunit hindi ako gumaan ang loop dahil kung nangyari ito sa temperatura na -38 degrees Celsius. Note, keeping the original temp here as a literary device, as changing it completely alters the core premise, despite the Philippine context. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming panganib pa ang nakukubli sa hinaharap? Ngunit may kakaibang nangyari. Sa tabi mismong napunit na bahagi, ang seksyon na hawak ng kumpanyang Pilipino ay nanatiling perpektong buo. Parehong matinding bayo, parehong temperatura na -38 degrees Celsius, parehong nagnanggalit na hangin. Ang press conference ay biglang ginanap keng tagapagsalita ang gobyerno sa isang na mabilis na itinayo. Maraming reporter ang naguunahan sa pagsasalita. Ang insidenteng ito ay isang hindi inaasahang natural na fenomenon dulot ng matinding paglamig ng lupa. May maaspeto na hindi maiwasan dahil sa katangian ng rehiyon. Mahigpit kong hinawakan ang aking panulat at nagtanong, kung gayon, bakit walang problema sa seksyon ng Pilipinas? Parehong-pareho ang kondisyon ng panahon. Nagulat ang tagapagsalita ng ilang sandali. Maaring bahagyang magkaiba ang kondisyon ng lupa sa bawat seksyon. Malamang, nasuwertehan lang ang team ng Pilipinas. Suwerte? Nagulat ako sa salitang iyon. Ang mainhinyero ba ay umaasa sa suwerte para sa isang proyektong nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Nang matapos ang press conference at habang nililibot ko ang site, napansin ko ang mga inhinyerong Pilipino na iniinspeksyon ang kanilang seksyon. Hindi sila nasa loop kang mga sasakyang may heater tulad kang ibang dayuhan, kundi lumalabas sila sa lamig at nagtatrabaho ng pawisan. Okay lang, walang problema sa aming seksyon. Sabi ngang isa sa kanila, siya si Kenji Ramirez, ang project manager ng site. Ang kanyang tono ay mahinahon, ngunit tila puno ng kumpiyansa. Na parang inaasahan niya na mangyayari ito. Bakit ka naman ganun kasigurado? Tanong ko. Naisip mo na si Ramirez bago sumago.
May karanasan kami sa paghuhukay ng tunnel sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Ganun din kagrabe ang kalagayan doon. Cordillera Mountains ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit pakiramdam ko ay mayroon silang espesyal na teknolohiya. Nang matapos ang broadcast ng programa at pauwi na kami sa aming tirahan, mabigat ang aking puso. 15 taon na ang nakalipas nang masaktan ang aking tiyuhin, parehong sinabi ng gobyerno. Isang hindi inaasahang aksidente at walang sinumang may pananagutan. Nang tumuno ang aking cellphone. Aidos, si Ramirez ito. Maari ba tayong mag-usap sandali? Ano po ang kailangan? Tumahimik sandali si Ramirez. Siguro hindi niya inaasahan ang aking malamig na reaksyon. Gusto ko lang na malaman mo na hindi suwerte ang aming teknolohiya. Dahil sa media, lagi ninyong sinasabi na suwerte lang. Ganun po ba? Nais kong ibaba ang telepono ngunit pinigilan ko. Anger. Ramirez, sa totoo lang, nawalan ako ng tiyuhin sa isang aksidente sa road construction 15 taon na ang nakalipas. Noon, parehong sinabi nga lahat ng dayuhang kumpanya kung gaano kagaling at kaligtas ang kanilang teknolohiya. Ngunit sa huli, gumuho pa rin. Bumaba ang boses ni Ramirez. Pasensya na po, mayroon po pala kayong ganong masamang karanasan. Ito ang katotohanan, pare-pareho lang ang makalsada. Ginagawa ng mga taong gustong kumita, at ang panganib ay sinasalo nga, ordinaryong mamamayan. Ibaba ko ang telepono at tumingin sa labas ngang bintana. Isa na namang dayuhan ang nagbibigay ngang dahilan. Nang gabing kiyon, may meeting ang Komite NG, Technical NG, Kazakhstan sa Istasyon NG Radio. Nagtipon ang opisyal NG, gobyerno para pag-usapan, ang plano NG, pag-aayos. Dumalo ako para sa aking report. Paano ninyo sinusuri ang teknolohiya ng team ng Pilipinas? Tanong ko sa komite. Sa palagay ko, mahilig sila sa datos. Ngunit duda ako, sa palagay komite sa totoong kalagayan, sabi ngang isang miyembro. Ang matinding bagyo at ulan ay iba sa mga kalkulasyon sa laboratorio. Sumingit ang isa pang miyembro, tama iyan. Ang kumpanya ng Sina, sa kabilang banda, ay matagal nang nakikipagtulungan sa amin kaya naiintindihan nila ang lokal na sitwasyon. Tila kulang pa sa karanasan ang Pilipinas. Tumango ako, ganun pala. Gaano man ka-confident ang mainhinyerong Pilipino, hindi may kakaila ang kakulangan sa karanasan sa ganitong matinding panahon. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, mayroong nagtataka. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang seryosong ekspresyon ni Ramirez. Labis na kumpiyansa lang kaya iyon o mayroon talagang kakaiba. Nang gabing iyon, may forecast na mas bababa pa ang temperatura. Nag-alala ako na baka may mas masahol pa na mangyari kinabukasan. Kinabukasan, madaling araw, pumunta ako sa site ng halos hindi nakatulog. Mas grabe pa ang sitwasyon kaysa kahapon. Aidos, tingnan mo doon, sigaw ng chamraman. Ang kalsadang, hawak ng Sina ay mas lalo pang napunit sa magdamag. Ang aspalto ay nagbalat na parang piraso ngang higanteng puzzle at ang mga bitak ay puno ngang maputing tubig at yelo, keeping ice, water, as result of temperature in the context for story continuity. Bumaba ang temperatura sa -42 degrees Celsius. Ito ang pinakamababang naitala, paliwanag ng opisyal ng Weather Bureau. Sinuri ko ang thermometer, talagang -42 grados ang nakaturo. Ang aking baga ay tila nagyayelo sa bawat hininga, ngunit may kakaibang nangyayari. May puting usok na lumalabas mula sa seksyon ng Pilipinas. Ang ibabaw ng kalsada ay tila buhay. Naglalabas ng mainit na singaw. Ano iyon? Tanong ko habang itinuturo at nagulat din ang ibang reporter. Bakit ganun sa seksyon lang ng Pilipinas? May usok na lumalabas sa kalsada. Lumapit ang isang opisyal ng gobyerno. Iyan ay isang fenomenon lang na dulot ng pagkakaiba ng temperatura. Hindi iyan mahalaga, ngunit hindi ako naniwala. May usok na lumalabas sa kalsada sa -42 grads. At sa seksyon lang ng Pilipinas, alas 1:00 ng umaga, isang emergency press conference ang hinanap para sa buong bansa. Ang mismong Ministro NG, Transportasyon
ang sumampa sa entablado. Ang mga bitak na nangyari kagabi sa kalsada ay dulot NG hindi nasahang pagbabago NG panahon. Ang temperatura na -40°C ay lumihis sa aming disenyo. Kung gayon, bakit po ang seksyon ng Pilipinas? Matalas na tanong ng isang reporter. Malamang, may pagkakaiba sa paraan ng konstruksyon. Pilit na umiwas sa sagot ang ministro. Maaring may bahagi na hindi pa namin lubos na naunawaan. Itinaas ko ang aking kamay. Ministro, paano ninyo ipapaliwanag ang fenomenon ng uso na lumalabas mula sa seksyon ng Pilipinas? Nagpakita na malinaw na pag-alala ang ministro. Iyan, sinusuri pang technical team. Malamang dulot iyan ng kalagayan ng lupa. Nang matapos ang press conference, dumiretso ako sa seksyon ng Pilipinas. Nang lumapit ako, mas nakakagulat na tanawin ang bumungat. Ang ibabaw ng kalsada ay perpektong makinis. Walang ni isang bita. Kakaiba, hindi ba? May nagsalita mula sa likod. Paglingon ko, si Enger, Ramirez iyon. Paano nangyari ito? Itinuro ni Ramirez ang kalsada at ipinaliwanag. Gumagamit kami ng espesyal na polymer na hinalo sa aspalto. Ito ay isang bagong material na nananatiling flexible kahit sa -60°C. Polymer? Bukod pa rito, may espesyal na sistema na nakabawon sa ilalim ng kalsada. Binuksan ni Ramirez ang manhole ng kalsada. Nang sumilip ako sa loob, mayroong komplikadong tubo na nakalatak na parang sapot ng gagamba. Ito ang geothermal circulation system. Ang layunin nito ay panatilihing stable ang temperatura ang kalsada. Talaga bang may ganitong teknolohiya? Ito ay teknolohiyang binuo namin sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Nilikha namin ito habang nahuhukay ng tunal sa matinding bagyo at pagguho ng lupa. Hindi ako makapaniwala. Bakit hindi ginamit ng team ng Sina ang teknolohiyang ito? Pareho lang naman ang budget, hindi ba? Bakit hindi nila ipinatupad ang sistemang ito? Ngumiti si Ramirez ng bahagya na parang malungkot. Ang kanilang layunin ay matapos agad ang proyekto. Ang aming layunin ay gumawa ng isang bagay na magagamit ng matagal. Nang sandaling iyon, isang emergency call ang dumating sa radyo. Ramirez, hinihingi ng panig ng Sina ang aming blueprints. Nagpakita ang matigas na ekspresyon si Ramirez. Huwag na huwag mong ibigay. Ang blueprint ay confidential na impormasyon ng kumpanya. Naramdaman ko na may malaking problema na nangyayari. Nang hapong iyon, habang dumadaan ako sa harap ng site office ng seksyon ng Sina, narinig ko ang mga sigawan. Hindi nakikipagtulungan ang team ng Pilipinas? Hindi ba tayo makasama sa parehong proyekto? Boses iyon ni Mr. Lee, ang head ng panig ng Sina. Kami rin naman. Kung alam lang namin na may ganong sistema, ipinatupad na namin. May nagsalita nang may pag-aalangan. Pero ipinaliwanag naman nila mula sa simula na gagamit sila ng espesyal na paraan ng konstruksyon. Noon, inakala lang namin na bluff iyon. Sino ang maniniwala sa isang kalsada na makakatagal sa -60°? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ibig sabihin, binalaan ng team ng Pilipinas, ngunit binalewala nila ng gabing iyon. Naisa ako sa aking silid sa tirahan. Ang dalawang seksyon ng kalsada na nakikita ko mula sa bintana ay napaka-kontras. Ang isa ay nagkadurog-durog, ang isa ay nanatiling perpekto. Tumunog ang aking cellphone. Galing sa tiyuhin ko, nakita ko ang bailita. Nagaroon na naman daw ngang bita sa kalsada? Opo, tiyo. Lubusan nang nasira ang seksyon ng Sina, ngunit buo ang seksyon ng Pilipinas. Walang anumang problema. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng aking tiyuhin sa kabilang linya. Ganun din noong 15 taon na ang nakalipas. Sinabi na kung gagamit ng tamang teknolohiya, hindi magkakaroon ng aksidente, ngunit walang nakinig. Tiyo, kung may kumpanya rin ba ang Pilipinas noon? Baka iba ang nangyari. Kailangan mong ilantad ang katotohanan upang hindi na mangyari sa iba ang nangyari sa akin. Ibaba ko ang telepono at nagpasya. Ilalantad ko ang katotohanan. Patutunayan ko na hindi ito suwerte, kundi pakakaiba sa teknolohiya. Kinabukasan, isang mas nakakagulat na balita ang dumating.
isang forecast ng minus 48 graka selang inilabas. Isang espesyal na babala mula sa Weather Bureau tungkol sa pagdating ng isang super typhoon adaptation. Nagkaroon ng panik ang panig ng China. Ang kalsadang may bita na ay hindi makakatagal sa minus 48 degree Celsius. Kailangang pigilan ito. Humiram tayong teknolohiya mula sa team ng Pilipinas. Sigaw ni Mr. Lee. Ngunit determinado ang tindig ni Ramirez. Upang ma-install ang aming sistema ngayon, kailangan naming simulan muli mula sa simula. Impossible ang first aid. Kung gayon, paano ang aming seksyon? Pasensya na, ngunit wala kaming magagawa. Nang sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ito problema sa teknolohiya. Mula sa simula, ito ay makalsada na ginawa na may ganap na makaibang filosofiya. Ang isa ay may layuning matapos agad. Ang isa naman ay may layuning makatagal sa matinding kalagayan. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakatanggap ako ng email mula sa isang anonymous source. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, tingnan mo ang attachment. Nang buksan ko ang file, isang nakakagulat na nilalaman ang nakasulat. Ito ang blueprints ng seksyon ng Sina at ng Pilipinas. Sa kabila ng parehong proyekto, ganap itong dinisenyo sa makaibang paraan. Ang seksyon ng Sina ay isang tradisyonal na aspalto na may kapal na 30 cm ngang ordinaryong aspalto lamang. Samantala, ang disenyo ngang seksyon ng Pilipinas ay napaka-komplikado. Aspalto na hinalo sa espesyal na polymer, isang thermal insulation layer, geothermal pipes, at kahit isang drainage system. 7 layer ang kabuuan. Ito ba ang kalsada na ginawa sa parehong budget? Hindi ako makapaniwala. Sa parehong gastos, bakit ganun kalaki ang pakakaiba sa resulta? Kinabukasan, kinausap ko ang technical committee ng gobyerno. Ipinakita ko ang blueprints at kinwestiyon ko, paano ninyo ipapaliwanag ang pagkakaiba na ito? Halatang nagpanik ang pinuno ng komite. Ito. Saan mo nakuha ito? Hindi mahalaga iyon. Bakit nagkaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba sa parehong budget? Malalim na bumuntong hininga ang pinuno. Sa totoo lang, alam na namin mula sa simula na gagamit ang team ng Pilipinas ng espesyal na paraan ng konstruksyon. Kung gayon, bakit hindi ginamit ng team ng Sina? Tinanggihan ng panik ng Sina. Masyado daw, komplikado at masyadong matagal. Naramdaman ko ang galit sa aking dibdib. Kaya niloko ninyo ang mamamayan. Nagsinunggaling kayo na suwerte lang? Isang napakasensitibong isyu sa politika iyon. Mayroon din kaming relasyon sa China. Hindi ko na kailangan pang marinig ang iba. Sa huli, inuna ang politika kaysa teknolohiya. Nang hapong iyon, muli kong kinausap si Eng Ramirez. Nakita ko ang blueprints. Bakit ninyo ginawa ang ganoong komplikadong istruktura? Sumagot si Ramirez nang may seryosong ekspresyon. Ito ang aral na natutunan namin sa Cordillera Mountains, Negev, Pilipinas. Sa matinding kalagayan, hindi ka makakaligtas sa ordinaryong teknolohiya. Ganun ba ka-espesyal ang Cordillera Mountains ng Pilipinas? Ito ay nasa altitude na 1,500 meter at sa 100 araw sa isang taon ay may matinding pagulan at paguhong ang lupa. Kailangan naming mahukay ng tunnel sa ganoong lugar. Bakit kailangan sa ganoong kalalang lugar? Ito ay mahalagang ruta, neka, transportasyon para sa bansa. Ito ang pinakamaikling ruta na nagkokonekta sa mga rehiyon ng Luzon at Visayas. Kaya hindi namin maaring sumuko. Kinuha ni Ramirez ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang mga larawan. Ipinapakita ang mataong masipag na nagtatrabaho sa gitna ng maputik at maulan na bundok. Sa loob ng 3 taon, puro kabiguan lang kami. Ang semento ay nabubulok. Ang mga heavy equipment ay humihinto at ang mga tao ay nakakasakit. Bumigat ang boses ni Ramirez. Kaya nabuo ang teknolohiyang ito. Teknolohiya upang gawing ordinaryo ang matinding kalagayan. Kaya binuo ninyo ang polymer na iyon. Pati na rin ang geothermal system. Teknolohiya na gumagamit ang kapangyarihan ng kalikasan upang labanan ang kalikasan. Ngayon, naiintindihan ko na ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lang teknolohiya. Ito ay karunungan upang makaligtas
na nakuha sa gitna ngang pakikipaglaban sa matinding kalagayan. Bakit hindi ninyo agad ipinahayag ang teknolohiyang ito? Ipinahayag namin, ngunit walang naniwala. Sabi nila, masyadong hindi makatotohanan at labis. Nang sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Ramirez. Hello, head office? Opo, totoo ba? Naintindihan ko. Nang ibaba ni Ramirez ang telepono, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. May nangyari ba? Ang panig ngang sinusubukan nilang gamitin ang aming teknolohiya ng walang pahintulot. Sinasabi na naglalagay na presyon ang gobyerno. Posible ba iyon? Sa politika, posible. Ngunit sa teknikal, imposible. Kung kokopyahin nila ang sistema ng hindi naunawaan, mas magiging mapanganib lang. Nang sandaling iyon, dumating ang balita na may isa pang problema na nangyari sa seksyon ng Sina. Ngayon, hindi lang ang kalsada kundi pati na rin ang makalapit na istruktura ay nagsisimula ng maapektuhan. Nagmadali ako sa site. Ang mainhinyerong sino ay abalang naglalagay ng kung ano. Nang tingnan ko ng mabuti, tila ito ay panggagaya sa pipe system ng seksyon ng Pilipinas. Ano iyan? Tanong ko. Sumagot ang inhinyerong sino. Ito ay emergency heating system. Nireferensya namin ang paraan ng Pilipinas. Ngunit tila ito ay hindi maayos. Ang koneksyon ng mga tubo ay maluwag at tila kulang ang insulation. Magiging okay ba ito? Dapat lang. Malamang, ang boses ng inhinyero ay walang kumpiyansa. At nang gabing iyon, ang takot ay naging katotohanan. Nang gabing iyon, personal akong binisita ng aking tiyuhin. Dumating siya sa istasyon ng radyo, sakay ng wheelchair. Aidos, gusto kitang kausapin sandali. Iba ang ekspresyon ng aking tiyuhin sa dati. Nagtungo kami sa isang tahimik na cafe. Nakita ko ang iniimbestigahan mo tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Opo, tiyo, talagang nakakagulat ang teknolohiya nila. Bumuntong hininga ng malalim ang aking tiyuhin. Naalala mo ba ang araw na nasaktan ako? 15 taon na ang nakalipas. Oh, tiyo, naalala ko. Gumuho ang istruktura sa road construction. Hindi po ba? Hindi lang iyon. Lumabas ang luha sa mata ang aking tiyuhin. Sa totoo lang, nung araw na iyon, sumali rin ang kumpanya ng Pilipinas sa bidding. Nagalok sila nga espesyal na paraan ng konstruksyon. Mas mahal nga lang daw, pero ligtas. Ngunit pinili ang gobyerno ang kumpanya ng China sa dahilan na mas mura at mas mabilis. At makalipas ang isang buwan, gumuho habang ginagawa. Nakaramdam ako ng matinding gulat. May ganoong katotohanan na nakatago pala. Ano po ang inalok na paraan ng konstruksyon ng kumpanya ng Pilipinas? Isang anti-freezing system. Teknolohiya na makakapagpatuloy ng konstruksyon ng ligtas kahit sa taglamig. Ngunit sinabi na masyadong mahal, masyadong labis, mahigpit na kinuyom ngang aking tiyuhin ang kanyang kamao. Dahil sa desisyong iyon, naging ganito ang katawan ko, at dalawa sa aking kasamahan ang nawalan ng buhay, at inihayag ng gobyerno na natural na kalamidad daw iyon. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon? Natakot ako. Baka may mangyari sa aking pamilya. Ngunit ngayon, iba na. Kailangan mong ilantad ang katotohanan. Upang hindi na mangyari sa iba ang nangyari sa akin. Kinuha ng tiyuhin ko ang isang lumang folder. Ito ang proposal na isinumait ng kumpanya ng Pilipinas noon. Binuksan ko ang dokumento na itinago niya sa loob ng 15 taon at nawalan ako ng hininga. 15 taon na ang nakalipas. Mayroon ng teknolohiya ang Pilipinas upang makayanan ang matinding panahon. Ito ay ang maagang bersyon ng teknolohiya na ginagamit ngayon sa Silk Road. Kung may teknolohiyang ito, maiwasan sana ang aksidente. Hindi po ba? Oo, ngunit pinili nila ang pera. At kami ang nagbayad ng presyo. Hinawakan ng tiyuhin ko ang aking kamay. Eidos, sa pagkakataong ito, dapat iba na. Sabihin mo ang katotohanan, na ang pagkakaiba sa teknolohiya ay pagkakaiba sa buhay. Nang gabing iyon, binasa ko ng paulit-ulit ang mga dokumento na ibinigay ng aking tiyuhin. Mayroong isang pangungusap sa proposal ng kumpanya ng Pilipinas. Ang matinding kalagayan ay nangangailangan ng matinding teknolohiya. Natutunan namin iyan sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Cordillera Mountains ng Pilipinas. Lumabas na naman ang pangalang iyon. Ano nga ba ang nangyari sa lugar na iyon?
Kinabukasan, kinausap ko si Ramirez. Kuwentuhan mo ako tungkol sa proyekto sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Nakasulat din ang pangalan na iyon sa mga dokumento 15 taon na ang nakalipas. Nagulat ang ekspresyon ni Ramirez. Saan mo nakuha ang dokumentong iyon? Hindi iyon ang mahalaga. Ano ang nangyari sa Cordillera Mountains ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Ramirez bago magsimulang magkuwento. Ito ay impyerno. Minus 35 degrees Celsius. Again, maintaining the original temperature as a plot device. 1,500 meters altitude. 100 araw sa isang taon ay matinding bagyo at paguhong lupa. Kailangan naming magukay ng tunnel sa ganoong lugar. Bakit kailangan sa ganoong kalalang rehiyon? Ito ay mahalagang ruta na transportasyon para sa bansa. Ito ang pinakamaikling ruta na nakokonekta sa mga rehiyon ng Luzon at Visayas. Kaya hindi namin maaring sumuko. Ang larawan na ipinakita sa akin ni Ramirez ay nagpakita ng mga taong nagtatrabaho sa gitna ng maputik at maulan na bundok. Sa loob ng 3 taon, puro kabiguan lang kami. Ang semento ay nabubulok, ang mga heavy equipment ay humihinto. Kaya nabuo ang mga teknolohiyang ito. Kaya binuo ninyo ang polymer. Pati na rin ang geothermal system, teknolohiya na gumagamit na kapangyarihan ng kalikasan upang labanan ang kalikasan. Ngayon, lahat ay konektado na. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lang teknolohiya. Ito ay karunungan upang makaligtas na isinilang mula sa pakikipaglaban sa matinding kalagayan. Makalipas ang 2 araw, isang espesyal na babala ang inilabas mula sa Weather Bureau. Inaasahan ang pagdating ng isang malaking blizzard sa loob ng 72 oras. Ang inaasahang pinakamababang temperatura ay minus 52 grase. Maintaining temperature for the core plot. Nagkaroon ng gulo sa istasyon ng radyo. Ang minus 52 grasenda ay ang pinakamasamang cold wave na naitala. Aidos, ihanda mo ang live coverage mula sa site. Ito ay magiging pandaigdigang balita. Sigaw ng station manager. Inayos ko ang aking gamit at agad na nagtungo sa site. Ang construction site ng kalsada ay parang isang digmaan na ang panig ng tsina ay abalang gumagawa ng emergency repairs. Ngunit may nakita akong kakaibang tanawin. Ano ang ginagawa nila? Ang cameraman ay itinuro ang lugar kung saan ang mainhinyerong sino ay palihim na kinukunan ang seksyon ng Pilipinas. Ang paraan ng koneksyon ng mga tubo, ang pagkakabit na insulation, lahat ay isa-isang nire-record. Hindi ba nagnanakaw silang ang teknolohiya ng walang pahintulot? Nang lumapit ako, nagmadali silang itinago ang kanilang mga kamera. Hindi. Ito ay para lang sa sanggunian. Pilit na nagdahilan si Mr. Lee, ngunit malinaw na kasinungalingan iyon. Doon, dumating si Ramirez. Mr. Lee, project manager, itigil ninyo ang ganyang gawain. Ano ang masama sa ginagawa namin? Ang aming sistema ay hindi ganun kasimple na basta lang titingnan at kopyahin. Kung mali ang pagkakabit, mas magiging mapanganib lang. Ngumiti si Mr. Lee nang may pagamak. Ano naman ang sinasabi mo tungkol sa koneksyon ng tubo? Alam mo ba ang rasyo ng polymer, ang presyon ng geothermal circulation, ang pagitan insulation layer? Sunod-sunod na nagtanong si Ramirez, ngunit hindi makasagot si Mr. Lee. Sa ganyan, hindi kayo makakatagal sa minus 52 graseli. Kailangan ninyong simulan mula sa simula. Wala ng oras. 72 oras na lang ang natitira. Sigaw ni Mr. Lee. Nang sandaling iyon, may isa pang problema na nangyari sa seksyon ng Sina. Nagsimulang tumagas ang tubig mula sa mga tubong mabilis na inilagay. Sa minus 42 grapselan, kung tumagas ang tubig, agad itong magyayelo at puputok ang tubo. Naku, puputok ang tubo. Sigaw ng mga inhinyerong sino. Sa malakas na tunog ng boom, sumabo ang tubo. Ang mainit na tubig ay nakalat sa lahat ng dako at nagyayelo sa hangin. Lahat umatras. Ang site ay naging impyerno. Kinunan kong kamera ang lahat. Ito ay isang kalamidad na gawa ng tao. Ito ay resulta ng panggagaya ng walang sapat na teknolohiya. Nang gabing iyon, isang emergency meeting ang ginanap. Lahat ng opisyal ng gobyerno ay nagtipon. Sa loob ng 72 oras, magiging minus 52 degrees Celsius.
Ang kalsada ay lubusang masisira, sabi nga Ministro na Transportasyon ng may seryosong ekspresyon. Ang seksyon ng Pilipinas, sinasabi nila na walang problema. Bakit sila lang ang nagsasabi na okay sila? Bumuntong hininga ang ministro. Kailangan na nating aminin, mas mahusay talaga sila. Nang sandaling iyon, isang opisyal ang nakmungkahi. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Pilipinas? Hindi papaya ang pride ko, tutol ni Mr. Lee. Hindi ito problema ng pride, nakataya ang buhay ng tao. Itinaas ko ang aking kamay at sinabi, hindi ba dapat nating ipaalam sa publiko ang sitwasyong ito ngayon? Nanahimik ang meeting room, kailangan ng media blackout. Upang maiwasan ang panik, sabi nga isang opisyal, pilit kong pinigilan ang galit na bumubulusok sa akin. Hanggang ngayon, mas inuna pa rin nila ang kanilang reputasyon kaysa sa katotohanan. Matapos ang meeting, pinigilan ako ni Ramirez. Aidos, may limitasyon ang aming may tutulong. Bakit po? Imposibleng gawing muli ang buong sistema sa loob ng 72 oras. Ngunit inilata ni Ramirez ang isang mapa. Mari kaming gumawa ng detour gamit ang seksyon ng Pilipinas para sa emergency evacuation. Possible po ba yon? Kung dumating ang blizzard, hindi magagamit ang seksyon ng Sina. Upang iligtas ang matao, kailangan nating gabayan sila sa aming seksyon. Naramdaman ko ang pagiging tapat ni Ramirez. Hindi politika o pride, kundi ang purong hangaring iligtas ang matao. Kinabukasan, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Isang malaking ulap ang bumaba mula sa Siberia. Ito ang simula ng blizzard. 24 oras na lang, sabi ngang opisyal ng Weather Bureau nang nanginginig ang boses. Ang panig ng Sina ay ginagawa, ang huling pagtatangka. Naglagay sila nga mga tent sa kalsada, nagsindi nga mga stove, at sinubukan ang lahat ng paraan, ngunit walang silbi. Ang kalsada ay parang sapot na gagamba sa daming bita. Sa kabilang banda, tahimik ang seksyon ng Pilipinas. Bahagya lang lumapot ang usok na lumalabas sa kalsada, at ang ibabaw ay nanatiling makinis. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako para sa broadcast, nag-isip ako, kinabukasan, lahat ay malalantad. Ang pagkakaiba nga, tunay na teknolohiya at peking teknolohiya at ang resulta na idudulot nito. Alas, 4 ng umaga ng araw na iyon, nagsimula ang blizzard. Nang tingnan ko sa labas ng bintana, nabalot ang mundo ng puting niyebe. Ang hangin ay umuhong sa bilis na 120 kph at ang wind chill ay bumaba sa -60 grad swelt. Narinig ko ang tunog masag na salamin at ang buong gusali ay bahagyang nayayanig. Aidos agad na pumunta sa site. Sa kaba, nagsapin-sapin ako ngang maraming damit, 2 balat, 3 sweater, isang winter jacket at sa ibabaw nito, isang down jacket pa. Ngunit pagbukas kong pinto, ang hanging parang talim ay tumusok sa aking buto. Hindi gumagana ng maayos ang kotse. Nagelo ang makina. Pilit kong pinaandar ang makina habang binubuhusan ng mainit na tubig. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong panahon. Talagang parang katapusan ng mundo, sabi ngang chamaraman ng nanginginig. Ang makristal ng niebe sa windshield ay agad na nagelo, na pumipigil sa aming paningin. Nang sa wakas ay makarating kami sa site. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungat. Ang kalsada sa seksyon ng Sina ay nakadurog-durok na parang binomba. Ang malalaking piraso ng aspalto ay nakausli sa 45 graan na anggulo at ang ilang bahagi ay lumubok ng 2 metro. Parang nangyari ng sabay-sabay ang lindol at pagsabog. Naku, kalsada ba ito? Sigaw ng chamraman. Mas nakakagulat pa ang tunog. Ang tunog ng aspalto na nabibita dahil sa lamig ay umalingaw na parang putok ng baril. Nang sandaling iyon, isang emergency rescue call ang dumating sa radyo. Emergency! Emergency! Isang tourist bus ang na-stranded sa seksyon ng Sina, 47 pasahero. Akala ko ay titigil ang puso ko. Kung ma-stranded sa ganitong panahon, hindi sila makakatagal ng 30 minuto. Saan ang eksaktong lokasyon? 32 kilometer mark. Gumuho ang kalsada at hindi sila makagalaw. Halos wala na ring gasolina. Ang rescue team ay umalis, ngunit hindi man lang sila makalapit sa seksyon ng Sina. Ang ma-rescue vehicle ay naipit ang gulong sa sirang kalsada at na-stuck. Ayoko na, hindi na tayo makakapasok pa.
Sigaw ngang rescue team leader nang nawawalan ng pag-asa. Nang sandaling iyon, dumating si Ramirez. Tumatakbo siya nang namumula ang mukha sa lamig. Maaari kayong magdetour gamit ang seksyon ng Pilipinas. Wala kaming problema. Totuba, sumama kayo sa akin. Wala tayong oras. Sumama kami kay Ramirez at nagtungo sa seksyon ng Pilipinas. Nakakagulat, isa itong ganap na ibang mundo. Ang kalsada ay malinis at may mainit na usok na lumalabas sa ibabaw nito. Parang higanteng heated floor. Minus 52 grab C. Pero bakit? Ang geothermal system ay full blast. Pinapanatili nito ang temperatura ng ibabaw ng kalsada sa 2 grasig. Hindi ako makapaniwala, ngunit nang hawakan ko ito, talagang mainit. Sa gitna, NG blizzard, NG taglamig. May mainit na kalsada. Ang rescue team ay dumaan sa seksyon ng Pilipinas ng mabilis. Ang distansya na karaniwang inaabot ng 40 minuto ay natapos nila sa loob lang ng 20 minuto. Binuhat ko rin ang aking camera gear at sumunod. Nang makarating kami sa 32 km mark, nakita namin ang bus na nakasabit sa pagitan ng sirang kalsada. Ang harapang gulong ay nakalutang sa hangin at ang likurang bahagi lang ang nakakapit sa kalsada. Tulungan niyo kami. May bata dito. May buntis din. Narinig ang manggasigaw mula sa loob ng bus. Ang bintana ay puno ng makapal na yelo at hindi makita ang nasa loob. Kinuha ng rescue team leader ang megaphone. Huminahon kayo. Ililigtas namin kayo agad. Ngunit malubha ang sitwasyon. Kung lalapitan ng rescue team ang bus, may panganib na mas gumuho pa ang kalsada. Kung mali ang isang hakbang, baka mahulog ang bus sa kailaliman. Ayoko na. Kung may dagdag na bigat, guguho ang lahat. Babala NG isang rescue expert. Nang sandaling iyon, kinuha ni Ramirez ang espesyal na kagamitan mula sa truck. Ito ay isang 5-0. Metro na portable heating cable. Adaptation from heating to power. Survival for the bus. Ikakabit namin ito sa bus. Ginagamit namin ito sa Cordillera para iligtas ang mga na-stranded. Ano ang silbi niyan ngayon? Maaari nitong panatiling mainit sa loob ng bus at makakuha tayo ng oras. Sa panahong iyon, isa-isa nating ililigtas ang mga tao. Maingat na ikinabit ni Ramirez at Namga Rescue Team ang cable sa bus. Matindi ang blizzard at hindi makita ang harap. Ngunit hindi sila sumuko nang makabit ang cable. Nagsimulang gumagos ang ginit sa loob ng bus. Narinig ang mabuntong hininga ng relief mula sa loob ng bus. Ngayon, isa-isa kayong lumabas. Magsimula sa mabata at matatanda. Nagsimula ang dramatikong rescue operation. Una, lumabas ang isang 5 taong gulang na babae. Nakasuot siya ng pulang down jacket at umiiyak sa takot. Mama, nasaan si mama? Lalabas din si mama mo. Huwag kang umiyak. Sabi ni Ramirez habang kinakarga ang bata. Sa kanyang mabisik, agad na tumahimik ang babae. Pangalawa, isang buntis. Hawak ang kanyang 8 buwang tiyan, pilit siyang lumabas. Ang tiyan ko, masakit ang tiyan ko. Ambulansya, ihanda ang ambulansya. Dumating ang medical team at dinala ang buntis sa ligtas na lugar. Pangatlo, isang 70 anyos na lola. Lumabas siya nang may pagila sa paa. Masama ang tuhod ko. Pasensya na. Naantala ako. Okay lang po. May sapat tayong oras, sabi ng rescue team member habang kinakarga ang lola sa kanyang likod. Ganun, isa-isa, ang unang 15 tao ay nailitas. Sinundan ng 18 babae at 14 lalaki. Tila maayos ang rescue operation. Ngunit biglang nayanik ng malakas ang bus. Naku, mas lalong napunit ang kalsada. Isang bagong bitak ang lumabas sa ilalim ng bus. Ito ay labanan sa oras. Bilisan. Ilabas ang lahat sa loob ng 10 minuto. 5 tao pa ang natitira sa loob ng bus. Kasama na rito ang isang may kapansanan na nakasakay sa wheelchair. Sumusuko na ako. Unahin niyo na lang ang iba, sabi ng isang lalaking nasa gitnang edad na nakasakay sa wheelchair. Ano ang sinasabi ninyo? Ililigtas namin ang lahat. Walang iwanan, matigas na sabi ni Ramirez. Kasama ang kanyang makasamahan, naglagay siyang espesyal na lubid. Ito ay isang kagamitan na maaring iangat ang isang upuan kasama ang sakay nito. Ito ba ay ginagamit din sa Cordillera Mountains ng Pilipinas? Tanong ko. Oo. Nang ligtas na nailigtas ang lalaking nakasakay sa wheelchair. Nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng bus.
Ang huling pasahero ay ang driver ng bus. Pinrotektahan niya ang bus hanggang sa huli. Lahat ay nakababa na ba? Ikaw na lang driver. Nang tumalon ang driver mula sa bus, kasabay ng malakas na tunog, nahulo ang bus sa kailaliman. Talagang sa huling sandali. Nailigtas kami. Talagang nailigtas kami. Umupo ang driver at nagsimulang umiyak. Inabot ng 2 oras at 15 minuto upang iligtas ang lahat ng 47 katao. Ito ay isang himala. Ang lahat ng nailigtas ay dinala sa mainit na kalsada sa seksyon ng Pilipinas. Doon, may ma-emergency tent na nakatayo. Nasa langit ba ako? Sabi ngang isang pasahero habang hinahawakan ang mainit na kalsada. Ang kalsada, NG, Pilipinas ang nagligtas sa amin. Kung nasa seksyon kaming sina, patay na kaming lahat. Sabi ngang isang nailigtas na pasahero habang umiyak. Siya ay ina ngang 2 anak. Paulit-ulit na tanong ng mga bata, Mama, matay ba tayo? Nung oras na iyon, talagang natakot ako. Ngayon, mayos na ang ginang at kalmado na. Sabi ng medical staff, normal na ang temperatura ng katawan. Malusog din ang baby. Ang galing, kinunan ko ang lahat na ito sa aking kamera. Hindi lang ito balita. Ito ay patunay ng teknolohiya na nagligtas ng buhay. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Nang kumalat ang impormasyon na ligtas ang seksyon ng Pilipinas, ang lahat ng na-stranded na sasakyan ay nagsimulang magtungo doon. Pumunta kayo sa kalsada ng Pilipinas. Iyan lang ang ligtas. Isang emergency announcement ang narinig sa radyo. Mga sasakyan, tragate, at maging ang mga taong naglalakad ay lumabas mula sa seksyon ng Sina. Mahigit 200 sasakyan ang lumabas mula sa seksyon ng Sina at mahigit 300 katao ang naglakad para lumikas. Ngunit nagkaroon ng problema dahil sa dami ng mga sasakyan na puno ang seksyon ng Pilipinas. Kung magpapatuloy ito, mapanganib, kailangan ng traffic control. Sabi ng rescue team leader ng nag-alala. Nang sandaling iyon, gumawa si Ramirez ng nakakagulat na desisyon. Bubuksan namin ang aming seksyon bilang pansamantalang evacuation center. Magtayo kayo ng tent sa kalsada. Dahil sa geothermal system, mainit yan. Tent sa kalsada? Ang aming kalsada ay isang higanteng heating facility. Pinapanatili nito ang temperatura sa 20 grasay kahit sa minus 52 grasay. Isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungat sa aking harapan. Sa gitna ng blizzard sa minus 52 degrees, isang pansamantalang kampo ang itinayo sa kalsada sa seksyon Nega Pilipinas. Isang itinayo ang mga tent. Mga tent para sa pamilya, malalaking tent Nega militar, at maging mga tent Nega medisina. Ang kalsada ay naging isang nayon. Mainit, talagang mainit. Sigaw nga mga taong pumasok sa loob ng tent. Dahil sa init na lumalabas sa kalsada, talagang mainit sa loob ng tent. Sabi ngang isang matandang lalaki. 60 taon na akong nabubuhay, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ang kalsada ang nagprotekta sa amin. Paulit-ulit na hinahawakan ng mga bata ang kalsada ng nagtataka. Mama, mainit ang kalsada, parang magic. Ang nga opisyal nga Sina ay lumikas din sa seksyon ng Pilipinas ng walang pag-aalinlangan. Kasama si Mr. Lee. Ang kanyang mukha ay tila pinahalong hinanakit dahil sa nasirang pride at ginhawa. Engar, Ramirez. Salamat po. Nagpakita ng pakailang si Mr. Lee at Yumuko. Ngayon, kinikilala na ninyo ang aming teknolohiya. Kinikilala ko. Ganap na makaiba ang level. Ang iniisip namin ay bilis lang, ngunit ang iniisip ninyo ay buhayng tao. Pagsapit ng alas, 10 ng gabi, ang seksyon ng Pilipinas ay naging isang higanteng evacuation camp. Mahigit 500 katao ang magpapalipas ng gabi sa kalsada. Ang team ni Ramirez ay buong gabing ini-inspeksyon ang geothermal system. Pressure normal, temperature normal. Walang problema hanggang umaga. Paano kung huminto ang sistema? Huwag kayong mag-alala. May backup system na nakahanda. Naglakad ako sa pagitan ng mga tent at nakinig sa mga kuwento ng mga tao. Sabi ng isang batang ina, sa loob ng bus, akala ko mamamatay na talaga ako. Ang anak ko ay nanginginig sa lamig at paulit-ulit na natutulog. Noon dumating ang rescue team. Kung wala ang kalsada ng Pilipinas,
hindi na siya nakapagsalita pa. Nakwento ang isang truck driver sa seksyon ng China na hulo ang truck ko sa sirang kalsada. Pilit akong lumabas at naglakad dito. 3 kilometer ang nilakad ko, pero pagtapak ko sa kalsada ng Pilipinas, langit na ang pakiramdam. Alas 3 ng umaga, naabot ng blizzard ang pinakamataas nitong punto. Ang hangin ay sa bilis na 150 kph at ang wind chill ay bumaba sa -65 degrees Celsius. Ang maten ay matindi na nayayanig sa hangin, ngunit ang init ng kalsada ay hindi nawala. System check. Lahat ng seksyon normal na gumagana. Buong gabing nagbantay ang mga inhinyerong Pilipino. Alas 5 ng umaga, sa wakas ay nagsimulang humina ang blizzard. Nang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tent, lahat ay nakatingin sa seksyon ng Pilipinas. Isang perpektong kalsada na walang ni isang bitak. Ang mainit na usok na lumalabas mula sa ibabaw nito, hindi na lang ito basta kalsada. Ito ay patunay ng tagumpay ng teknolohiya ng tao na lumaban sa matinding kalagayan. Ang kausadang ito ang nagligtas sa aming sabi ang isang tao at tumango ang lahat. Mahigit 500 katao ang nakaligtas mula sa impyerno ngang -52 grasigas nang walang ni isang biktima. Sa kabilang banda, lubusang nawasa ang seksyon ng Sina. Nang tingnan namin sa huli, 80% gram kalsada ay hindi na magagamit. Ang pagtataya ay aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan upang maibalik ito sa dati. Hinarap ko ang kamera at ibinigay ang aking huling komento. Sa -52 grasigas, ang pinakamasamang cold wave na hindi ito suwerte, kundi teknolohiya. At ang teknolohiyang iyon ay nagligtas ng maraming buhay. Ngayon, hindi ko kailanman malilimutan ang himalang nangyari sa kalsadang ito. Kinabukasan, matapos ang blizzard, nagpalipat akong drone at kinunan ang buong kalsada. Ang tanawin mula sa itaas ay nakakagulat. Ang seksyon ng Sina ay parang dumaan ang isang malaking lindol. Ang 6-lane road ay ganap na naputol at ang ilang bahagi ay lumabas ng 5 metro. Samantala, ang seksyon ng Pilipinas ay walang kahit anong galos at nanatiling tuwid. Ito ba ang makalsada na nakaranas ng parehong panahon? Bulong ng tsamraman ng hindi makapaniwala. Mas nakakagulat pa ang video na kinunan gamit ang thermal camera. Mula sa seksyon ng Pilipinas, lumalabas pa rin ang init. Ang buong kalsada ay parang higanteng heating element. Saan galing ang init na iyan? Geothermal heat na kinukuha mula sa 2 kilometer sa ilalim ng lupa. Gumagamit kami ng kapangyarihan ng kalikasan upang labanan ang kalikasan. Paliwanag ni Ramirez. Nang sandaling iyon, dumating ang investigating team ng gobyerno. Nawalan din silang imik nang makita ang video ng drone. Kailangan na nating aminin ang ganung kalaking pagkakaiba, malalim na sabi ng pinuna, investigating team. At may mas tiyak pang ebidensya ang lumabas. Isang email na ipinadala mula sa isang whistleblower sa panig ng Sina. Alam na namin mula sa simula na mas mahusay ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit dahil sa pride at politikal na dahilan, binalewala namin iyon. Ang attachment ay naglalaman ng nakakagulat na impormasyon. Ito ay ang resulta ng isang internal simulation na ginawa 3 buwan na ang nakalipas. Sa isang test na nag-assume ng -50 Celsius na kondisyon, ang seksyon ng Sina ay 100% destruction at ang seksyon ng Pilipinas ay 100% maintenance. Alam nila ito at itinago. Naramdaman ko ang matinding galit. Inaasahan nila ang kalamidad, ngunit wala silang ginawang paghahanda. Mas nakakagulat pa ang internal document ng gobyerno. Ulat sa pagsusuri ng teknolohiya ng Pilipinas, technical score 98. Teknolohiya ng Sina, 62. Ngunit pinili ang China dahil sa politikal na pagsasaalang-alang. Hawa ang lahat ng mga dokumentong ito. Kinausap ko ang tagapagsalita ng gobyerno. Hindi ba dapat nasabihin na natin ang katotohanan ngayon? Nagpakita ng pagkalito ang tagapagsalita. Ito ay isang napakasensitibong issue. Hindi ito sensitibong issue, kundi muntik nang mamatay ang matao. Naintindihan ko. Maghahanda kami ng opisyal na pahayag. Nang hapong iyon, isang makasaysayang press conference ang ginanap. Ang Ministro NG Transportasyon mismo ang sumampa sa entablado. Kinikilala namin, mas mahusay ang teknolohiyang Pilipinas at nagkamali kami sa pagpili.
nagkaroon ng gulo ang mga reporter. Mula ngayon, lahat ng seksyon ay muling itatayo gamit ang teknolohiyang Pilipinas. Ito ay isang bombang pahayag. Sa katunayan, kinikilala nito ang ganap na tagumpay nga teknolohiya ng Pilipinas. Nang matapos ang press conference, kinausap ko si Ramirez. Congratulations! Kinikilala na ang teknolohiya ninyo. Mahinahon lang si Ramirez. Masaya ako, ngunit may kaunting lungkot din. Kung ganito na sana mula sa simula, hindi sana nagkaroon ng ganong kalaking pinsala. Ang mahalaga ay magbago na tayo mula ngayon, hindi po ba? At ngayon pa lang nagsisimula, ang buong mundo ay nakatuon sa aming teknolohiya. Sa katunayan, simula ng araw na iyon, maraming bansa ang nagtanong. Ang Rusya, Canada, at mga bansang Nordic ay nagpahaya ng interes na ipatupad ang teknolohiya ng Pilipinas. Nagpasya ako na gawing dokumentaryo ang lahat ng pangyayaring ito. Ang pamagat ay ang patunay ng -52 graseli. Nang matapos ko ang pag-edit ng dokumentaryo at naghahanda para sa broadcast, isang hindi inaasahang presyon ang dumating. Aidos, hindi maaring ipalabas ang dokumentaryong ito, sabi ngang station manager ng may madilim na ekspresyon. Bakit po? Hindi ba ito ang katotohanan? May presyon mula sa itaas. Kailangang isaalang-alang ang relasyon sa Tsina. Hindi ako makapaniwala. Ang napakahalagang katotohanan na ito ay muling tatakpan. Kailangan malaman ng gataw na ang pagkakaiba sa teknolohiya ay nagliligtas ng buhay. Naintindihan ko, ngunit komplikado ang politika. Lumabas ako sa istasyon ng radyo at kinausap si Ramirez. Kinansela ang broadcast ng dokumentaryo. Bumuntong hininga si Ramirez. Inaasahan ko na iyan. Ang katotohanan ay laging pinipigilan ng politika. Kung gayon, ano ang gagawin? Nag-isip sandali si Ramirez bago magsalita. Paano sa internet? Kung ipapalabas natin sa video sites at social media. Messaging, okay ba yan? Kahit mapigilan ang TV broadcast, hindi nila kayang pigilan ang internet. Nang gabing iyon nagpasya ako, kung hindi maaring opisyal na ipalabas, hahanap ako ng ibang paraan para ilantad ito sa mundo. Ibinigay sa akin ni Ramirez ang isang USB memory stick. Ito ang madokumento ngang proyekto sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Ito ang pinagmulan ng aming teknolohiya. Sa loob ng memory stick, may mga nakakagulat na dokumento. Ito ay ang video ng tunnel construction sa Cordillera Mountains ng Pilipinas 10 taon na ang nakalipas. Ang mga manggagawa ay naghuhukay sa matinding lamig, adapting to similar extreme conditions from the Philippines Alps equivalent. Ang mga frozen heavy equipment at ang proseso ng paglaban sa mga ito ay malinaw na naitala. Ang teknolohiya na binuo nun ang lumikha ng kalsada ngayon, hindi po ba? Ang matinding kalagayan ang nagpalakas sa amin. Idinagdag ko ang dokumentong ito at gumawa ang bagong bersyon. Naging mas malakas at nakakapanabik na kuwento. Ngunit bago ko i-upload, may isa pang tawag na dumating. Eidos, kung ilalabas mo iyan, tapos na ang karera mo bilang reporter. Isang anonymous na banta, ngunit hindi na ako natatakot. Naalala ko ang aking tiyuhin. Ang paghihirap ngang aking tiyuhin na itinago ang katotohanan sa loob ngang 15 taon. Ilalabas ko, wala nang makakapigil sa akin. Alas 3 ng umaga, in-upload ko ang video. Ang pamagat ay ang katotohanan na pilit nilang itinatago, ang himala ng -52 gra. Nakakagulat ang nangyari. Sa loob ng 1 oras, umabot sa 10,000 views. Sa loob ng 3 oras, lumampas sa 500,000 views. Dumaksa ang komento. Kaya pala ang seksyon lang ng Pilipinas ang buo. Bakit itinago itong gobyerno? Ang galing talaga ang teknolohiya ng Pilipinas. Kinabukasan, sinimulan ng i-feature ng mga lokal at international na media ang video na ito. Impossible nang itago ito. Habang nagiging viral ang video, tumaas ang interes sa pinagmulan ng teknolohiya ng Pilipinas. Gustong malaman ng matao kung ano ang nangyari sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Makalipas ang 1 linggo, isang espesyal na imbitasyon ang dumating mula kay Ramirez. Hindi mo ba gustong personal na makita ang site ng Cordillera Mountains ng Pilipinas? Ang totoong simula ng aming teknolohiya.
Sumakay agad ako sa eroplano patungo sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahan kong pagbisita sa Pilipinas. Pagdating ko sa airport, sinalubong ako ni Ramirez. Welcome. Ito ba ang una mong pagkakataon sa Pilipinas? Opo, hindi naman ganun kalamig tulad ng inaasahan ko. Iba ang Cordillera Mountains ng Pilipinas. Mahanda ka. Nagtungo kami sa lalawigan ng Ifugao, part of Cordillera Region. Mula sa bintana ng kotse, nakita ang mabundok na nababalot ng ulap at hamog. At sa wakas ay dumating kami sa tunnel site ng Cordillera Mountains ng Pilipinas. Dito nagsimula ang lahat, 1,500 meter altitude. Sa pagampas lang ng hangin, ang wind chill ay bumababa sa -30 grase. Adapting -30 from cold to wind chill effect for realism. 10 taon na ang nakalipas. Dito ako nanirahan sa loop nga 3 taon, sabi ni Ramirez habang itinuturo ang pasukang ng tunnel. Sa simula, walang sinumang naniwala na possible ito, ang pahukay ng tunnel sa ganong lugar. Pagpasok namin sa tunnel, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Mula sa lahat ng dako ng dingding, naramdaman ang init. Again, adapting warmth to stability, dryness, that still gives a sense of comfort. Ang geothermal system ay gumagana pa rin. Sa loob ng 10 taon, hindi man lang nakaroon ng sira. Ito ang teknolohiya na inilapat sa kalsada ng Kazakhstan, hindi po ba? Ngunit may mas mahalaga pa. Itinuro ni Ramirez ang espesyal na coating sa dingding, polymer coating. Hindi ito magbibita kahit sa -60 degrees Celsius. Paano ninyo ito nabuo? Puro kabiguan lang kami. 127 beses kaming nabigo. At sa ika-128 na beses lang kami nagtagumpay. Nang sandaling iyon, lumapit ang isang matandang lalaki. Ramirez, matagal na rin. Professor Santos, narito po pala kayo. Si Prof. Santos ang siyentista na bumuo ng polymer. Nabalitaan ko ang tungkol sa Kazakhstan. Dumating na ang panahon para makita ng mundo ang aming teknolohiya. Sabi ni Prof. Santos sa akin, young man, ang teknolohiyang ito ay hindi lang teknolohiya. Ito ay bunga ng pagiging matatag at pagiging mapanghamon ng Pilipino. 127 beses po kayong nabigo? Hindi kami sumuko dahil alam namin kung paano lumaban sa matinding kalagayan. Dinala ako ni Prof. Santos sa laboratorio. Dun, mayroong napakaraming datos na eksperimento. Ito ay lahat ng record ng mga kabiguan. Ngunit dahil sa mga kabiguan, nakaroon ng tagumpay. Labis akong naantik. Hindi lang sila gumawa ang kalsada. Hinamon nila ang impossible at ginawang possible. Kailangan nating ipaalam sa mundo ang teknolohiyang ito. Nagsisimula pa lang ito. Dahil sa iyo, nakatuon ang mundo. Pauwi, sabi ni Ramirez. Aidos, walang hangganan ang teknolohiya. Ang magandang teknolohiya ay para sa lahat. Tulad ng pagliligtas ng teknolohiya ng Pilipinas sa Kazakhstan. Hindi po ba? At mula ngayon, mas marami pa ang maliligtas. Ginawa ko ang aking karanasan sa Pilipinas bilang isang video. Mula Cordillera Mountains ng Pilipinas hanggang Tian Shan, teknolohiya na lumalaban sa matinding kalagayan. Ang video na ito ay nakdulot din ng malaking reaksyon. Pagkatapos kong bumalik sa Kazakhstan, nagsimula akong isang malawakang paglalantad. Ang madokumento na itinago ng gobyerno, ang pagkakamali ng paningang Sina at ang kagalingan ng teknolohiya ng Pilipinas ay isa-isang inilantad. Ang pinaka-nakakagulat ay ang cost analysis. Sa parehong budget, ang Pilipinas ay nagtayo ng 7-layer structure at ang Sina ay single-layer structure. Binawasan ng Pilipinas ang gastos sa labor at namuhunan sa teknolohiya habang ang Sina ay nakatuon lang sa mabilis na konstruksyon. Sa bawat paglabas ng video, mabilis na tumaas ang views. Lalo na ang reaksyon mula sa ibang bansa ay napakatindi. Napakakagulat ng teknolohiya ng Pilipinas. Dapat din kaming magpatupad nito sa aming bansa. Ito ang sagot sa panahon ng matinding panahon. Ang gobyerno ng Siberian Region ng Rusya, kinausap ko si Ramirez at agad na nagsimula ang internasyonal na kooperasyon. Ngunit patuloy pa rin ang presyon. Aidos, dahil sa iyo, nagiging issue ito sa diplomasya. Dumating ang opisyal ng gobyerno at binantaan ako. Problema ba ang pagsasabi ng katotohanan? Kailangan mong maginay-hinay.
Kailangan mo ring mabuhay sa bansang ito, ngunit hindi ako makatigil. Dahil sinusuportahan ako nga mamamayan. Aidos, sinusuportahan ka namin. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan. Nang maglakad ako sa bayan, napansin ako nga mga tao at sinusuportahan. At dumating ang tiyak na sandali. Sinimulan ng iulat ng malawakan ng internasyonal na media ang insidenteng ito. Ang mga broadcasting station sa Amerika at United Kingdom at maging ang mga broadcasting station sa Pilipinas ay naglabas ng mga espesyal na programa. Isang sikat na magasin ang naglathala ng isang cover story na may pamagat na ang teknolohiya ng Pilipinas na lumaban sa matinding kalagayan. Imposible nang pigilan ng gobyerno. Sa gitna ng paggalat ng pandaigdigang opinyon, sa wakas ay sumuko ang gobyerno ng Kazakhstan. Nagpasya silang muling gawin ang buong konstruksyon. Inihayag ng Pangulo ang lahat ng nasirang seksyon, kasama ang seksyon ng Sina, ay muling itatayo gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang desisyon. At mas nakakagulat pang pahayag ang sumunod. Ang kalsadang ito ay opisyal na tatawaging Philippine-Kazakhstan Technical Cooperation Section. Kinilala rin sa wakas ng panig ng Sina ang kanilang pagkakamali. Gusto rin naming matuto ang teknolohiya ng Pilipinas, sabi ni Mr. Lee nang humingi ng paumanhin sa publiko. Mayabang kami. Natutunan namin na kailangan nating maging mapagpakumbaba sa harap ng teknolohiya. Sina Ramirez at ang team ng Pilipinas ay nagsimula ng isang malawakang proyekto ng muling konstruksyon. Sa pagkakataong ito, ang mga inhinyerong Sino ay nagtrabaho rin ng sabay habang natututo. Makalipas ang 3 buwan, natapos ang bagong kalsada. Sa pagkakataong ito, lahat ng seksyon ay ginawa gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa araw ng opening ceremony, nakatayo ako muli sa site. Ngayon, ang kalsadang ito ay makakatagal na sa -60 grado C, sabi ni Ramirez ng may kumpiyansa. Isang buwan matapos ang muling construction, dumating ang unang pagsubok. Muling inihayag ang isang cold wave. Inaasahan ang -45 grado solis, sabi ang Weather Bureau, at lahat ay kinabahan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na, huwag kayong mag-alala. Ang bagong kalsada ay siguradong makatagal. Tama ang sinabi ni Ramirez. Sa matinding lami, ang kalsada ay nanatili sa perpektong kondisyon. Mula sa lahat ng seksyon, lumabas ang mainit na usok at walang ni isang bita ang lumabas. Himala. Nagawa talaga natin. Sigaw ng mga inhinyerong Sino. Ngayon, buong puso nilang kinikilala ang teknolohiya ng Pilipinas. Nagsimulang dumaan ang unang logistics truck sa bagong kalsada. Mula Europa hanggang Asya, nakumpleto nito ang biyahe ng walang tigil. Ang oras ng transportasyon ay pinaikli ng 30%. Ang revolusyon ito, makakagalaw kami ng ligtas kahit sa taglamig. Sigaw ng representante ng logistics company ng tuwang-tuwa. Sa katunayan, totoo iyon. Ang bagong kalsada ay hindi lang basta daan, kundi naging pangunahing daanan ng ekonomiya. Libu-libong truck ang dumadaan araw-araw, nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kalakal. Mas nakakagulat pang pagbabago ang nangyari. Nagsimulang lumabas ang mabagong bayan sa paligid ng kalsada. Ngayon, makakapamuhay na kami ng payapa kahit sa taglamig, sigaw ngang mga residente ng masaya. Dahil sa kalsadang, itinayo ng teknolohiya ng Pilipinas, ang matinding lamig na lugar ay naging tirahan na. Patuloy kong nire-record ang lahat ng pagbabagong ito. Gumawa ako ng dokumentaryo na may pamagat na ang daan kung saan dumarating ang tagsibol. Ang kalsadang ito ay hindi lang aspalto. Ito ay daan patungo sa pag-asa. Ang dokumentaryo na nagsimula sa aking narration ay nagdulot ng malaking reaksyon. Isang araw, may dumating na espesyal na bisita. Ang aking tiyuhin, dumating siya para tingnan ang bagong kalsada sakay nga wheelchair. Ngayon, sa wakas, mapapanatak na ang puso ko, sabi nga tiyuhin ko habang hinahawakan ang kalsada. 15 taon na ang nakalipas, kung may teknolohiyang ito nun. Ngayon, nagbago na, hindi po ba, tiyo? Nagawa mo. Inilantad mo ang katotohanan at nagdulot ng pagbabago. Lumabas ang luha sa mata na aking tiyuhin. Nang sandaling iyon, lumapit si Ramirez.
Mr. Nubekov, dahil sa iyo, marami kaming nailigtas na buhay. Hindi po. Dahil sa inyong teknolohiya, naging possible iyon. Habang nakikita ko silang nakakamayan, naisip ko, kung magsama-sama ang teknolohiya, katotohanan, at tapang, kaya nating baguhin ang mundo. Dumating ang taxibol. Natunaw ang niebe sa kalsada at lumabas ang itim na aspalto. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Walang bita o butas. Isang perpektong makinis na kalsada ang patuloy na bumubuo ng walang katapusan. Ito ang totoong Silk Road. Sabi ng isang tao. At sumang-ayon ang lahat. Bago matapos ang proyekto at bago umuwi si Ramirez sa Pilipinas, binigyan niya ako ng liham para kay Aidos. Sa oras na mabasa mo ang liham na ito, nakabalik na ako sa Pilipinas. Ngunit may gusto akong sabihin, kaya sinulat ko ito. Ang teknolohiya ay malamig, ngunit ang puso ng taong gumagawa nito ay mainit. Ang pakikipaglaban namin sa matinding kalagayan sa Cordillera Mountains ng Pilipinas ay hindi lang para mahukay ng tunnel. Nais naming makita-kita ang mga tao, mag-usap, at mamuhay ng magkasama sa pamamagitan ng daan na iyon. Pareho din ang proyekto sa Kazakhstan. Hindi lang kami naglatag ng kalsada. Naglatag kaming kinabukasan. Ang kalsada na makatagal sa -52 grase ay simbolo ng kagustuhan ng tao na makatagal sa anumang pagsubok. Nagpapasalamat ako sa tapang na ipinakita mo. Dahil sa iyo na isinugal ang lahat para ilantad ang katotohanan, nalaman ng mundo ang aming teknolohiya. Sana, kung makita tayo muli, mas marami pa tayong matutulungan gamit ang mas mahusay na teknolohiya. PS, kung makakapunta ka sa Cordillera Mountains ng Pilipinas, tawagan mo ako anumang oras. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong matinding kalagayan. Habang binabasa ko ang liham, napangiti ako. At sumagot ako, Enger, Ramirez, walang hangganan ang teknolohiya. Ang salitang iyan ang itinuro mo sa akin. At ngayon, naniniwala rin ako na ang magandang teknolohiya ay para sa libu-libong tao. Wala nang taglamig sa Kazakhstan. Dahil may daan na ginawa ninyo, sa daan na iyan, patuloy tayong makikita. Sa susunod na pakikita natin, ipapakita ko sa iyo ang totoong taglamig ng Kazakhstan. Hindi -52°C, kundi mundo noch -60°C. Doon, tingnan natin kung mananalo pa rin ang inyong teknolohiya. Salamat po at makita tayo muli. Makalipas ang 6 na buwan noong Abril 2025, muli akong bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mula sa imbitasyon ng International Climate Forum. Paki-presenta po ang kaso ng Kazakhstan, ang request ng organizer at masaya akong pumayag. Sa International Convention Center sa Manila, nagtipon ang mga eksperto mula sa 10 bansa sa mundo. Sinimulan ko ang aking presentasyon na may pamagat na ang aral ng -52 grase. Ang teknolohiya ay naglilitas ng buhay. Ngunit ang pagpilingang teknolohiya ay nasa atin, mga tao. Ang larawan na ipinakita sa screen, ang kontras ng sirang seksyon ng Tsina at buo na seksyon ng Pilipinas ay napakalinaw. Parehong budget, parehong kapaligiran, ngunit magkaibang pagpili. Ganun kalaki ang pagkakaiba sa resulta. Napunong pagtataka ang mga tagapakinig. Nang matapos ang presentasyon, dumaksa ang mga tanong, Russia po. Gusto rin naming ilapat ang teknolohiyang ito sa Siberia. Canada po. Posible rin ba ito sa Arctic? Norway po. Paano sa mga fjord area? Tumayo si Ramirez at sumagot, lahat ay possible. Ang matinding kalagayan ay hindi lugar, kundi hamon. Nang matapos ang forum, bumisita kami ni Ramirez muli sa Cordillera Mountains ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, taaraw na, ngunit ang matuktok ng bundok ay nanatiling sariwa. Dito nagsimula ang lahat, hindi po ba? Sabi ko habang tinitignan ang tunnel. Oh, at ngayon kumakalat na sa buong mundo. Bakit nakagawa ang Pilipinas ng ganitong teknolohiya? Tumingin si Ramirez sa malayo at sumagot, lagi kaming nabubuhay kasama ng matinding kalagayan. Digmaan, kahirapan, natural na kalamidad. Ngunit hindi kami sumuko. Dahil ang tanging paraan upang labanan ang matinding kalagayan ay maging mas malakas kaysa sa matinding kalagayan. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono. Mula sa Kazakhstan,
Aidos, magandang balita. Idineklara daw ng UNESCO ang Philippine-Kazakhstan Road bilang isang technical heritage. Nakakagulat na balita iyon. Ang daan na ginawa namin ay magiging heritage ng sangkatauhan. Congratulations! Hinawakan ni Ramirez ang aking kamay. Ngayon pa lang talaga ang simula. Hindi po ba? Mula Cordillera Mountains ng Pilipinas hanggang Tian Shan at sa buong mundo. Naisip ko ang Tian Shan Mountains, ang lugar na tinatawag na bubong ng Kazakhstan. Darating kaya ang araw na makakagawa kami ng kalsada doon gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Possible iyan, sabi ko, hanggat makasama tayo. Mula sa eroplano pauwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa ilalim ng ulap, may daan na patuloy na lumalawak. May daan na ginawa namin doon. Ang daan ng pag-asa na lumaban sa matinding kalagayan at nakonekta sa mga tao. Setyembre 2025, isang makasaysayang sandali ang dumating. Ang first anniversary ng Philippine-Kazakhstan Road at ang International Extreme Cold Road Technology Conference ay ginanap sa Almaty. Nakatuon ang mundo. Ang American Broadcasting Station ay nag-live coverage at nagpadala ng mensahe ang pinuno ng iba't ibang bansa. Ang kalsadang ito ay hindi lang daan. Ito ay patunay na nadaig ng sangkatauhan ang matinding kalagayan, sabi ng Pangulo ng Kazakhstan sa kanyang talumpati. Isang taon na ang nakalipas, naalala namin ang pinakamasamang -52°C. Ngunit ginawa namin itong oportunidad. Sumampa rin sa entablado si Ramirez. Walang hangganan ang teknolohiya. Tulad ng natutunan namin mula sa Kazakhstan. Marami rin ang itinuro sa amin ng Kazakhstan. Nang araw na iyon, mayroong nakakagulat na anunsyo. Itatatag namin ang Philippine-Kazakhstan Extreme Technology Research Institute. Ito ay isang institute na itinatak ng dalawang bansa. Ang layunin nito ay lutasin ang mga problema sa mga rehiyon ng matinding lamig sa buong mundo. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Naalala ko ang malamig na araw isang taon na ang nakalipas, nang nawawalan ako ng pag-asa sa harap ng sirang kalsada. Aidos, lumapit ang aking tiyuhin sakay ng wheelchair. Ngayon, malinaw na ang kanyang ekspresyon. Ipinagmamalaki kita. Nagawa mo. Nagawa po natin, tiyo. Nang matapos ang seremony, naglakad ang matao sa kalsada. Iyan ang daan na nagligtas sa 500 buhay sa blizzard isang taon na ang nakalipas. Lumapit ang isang bata kay Ramirez. Tito, ang daan ba na ito ay okay kahit sa -60°C? Oo naman. Kahit mas malamig pa, okay lang. Wow, super road. Sa malinis na boses ng bata, ngumiti ang lahat. Sa reception ng gabing iyon, nagtipon ang magrepresentante no iba't ibang bansa. Gusto rin no Mongolia na sumali. Pati Kyrgyzstan, Turkmenistan, hayaan din kaming sumama. Isang bagong Silk Road ang lilitaw. Sa pagkakataong ito, hindi magdadala ang kalakal, kundi teknolohiya at karunungan. Sa huling araw, ginawa ko ang huling filming ng dokumentaryo. Isang taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamasamang site. Ngunit ngayon, ito ay naging entablado ng himala. Ang teknolohiya ng Pilipinas at ang tapang ng Kazakhstan ay nagtagpo at ginawang possible ang impossible. Ang daan na ito ay patuloy na magpapatuloy. Mula Cordillera Mountains ng Pilipinas hanggang Tian Shan at sa lahat ng matinding kalagayan sa buong mundo. Dahil walang hangganan ang teknolohiya, pinatay ko ang kamera at tumingala sa langit. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan, ang kalsada ay lumalawak hanggang sa dulo ng mundo. Salamat po, lumapit si Ramirez. Kami rin po ang nagpapasalamat. Kami ay nakakamayan ng walang salita. Isang sandali na hindi na kailangan ng salita. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary. Ang teknolohiya ay umiral para sa tao. At ang tunay na teknolohiya ay hindi ang paglaban sa matinding kalagayan, kundi ang pagprotekta sa tao kahit sa matinding kalagayan. Ngayon, pinatunayan namin iyan. Ang kwento ng teknolohiya ng Pilipinas na lumaban sa -52°. Kumusta? Sa matinding lamig, ang kalsada na nakatagal ng walang ni isang bitak. Hindi lang ito aspalto. Ito ay bunga ng teknolohiya ng Pilipinas na isinilang sa matinding kalagayan ng Cordillera Mountains ng Pilipinas.
Ang aral na itinuturo sa atin ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na teknolohiya ay hindi sa bilis o laki, kundi isinilang mula sa kapangyarihan na protektahan ang mga tao sa matinding sitwasyon. Kung gusto ninyong ibahagi ang nakakagulat na kwentong ito sa iba, paki-share ang video na ito upang mas maraming tao ang makaalam ng halaga ng teknolohiya ng Pilipinas na lumaban sa matinding kalagayan. Paki-subscribe din at i-like. Sa susunod, magdadala kami ng mas nakakagulat na kwento ng nakatagong teknolohiya ng Pilipinas. Salamat po.